Magandang gabi sa ating lahat. Muli, gabi ng Miyerkules, gabi ng ating pananambahan, gabi ng paghanggap ng biyaya mula sa Panginoon Diyos. Magandang gabi sa mga nasa online. Bago sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko kayong tumayo sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat at sama-sama kaming dudulog sa inyong harapan upang kami magpuri at manambahan, Panginoon. Pangunahan po nawa ninyo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pananambahan at magbigay nawa ng kalakasan sa bawat puso at kaluluwa. Wala pa kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo, Panginoon. Taos puso kami nagpapakumbaba, umaasa ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at ihanda sa pakikinig, maging sa online. Nawa maging kaluguran kami sa iyong puso at magbigay pagpapala sa aming lahat ang inyong kadakilaan at kaluwalhatian. Nawa ikaw ang aming maitaas at mapapurihan. Ang mga kapatirang parating inyo pong ingatan at makasama namin ngayong gabi. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Tayo po ay umawit kahit na kumo.
Tayo po ay magkamustahan sa bawat isa habang inaawit ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Maaari na po kayo magsiupong lahat. Ayan. Muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Good evening. Good evening. Ayan. Po, no, kahit maulan ng buong araw, buti huminto ngayong ngayong paggabi na. Ayan, at naway, pag-pray natin yung mga ibang parating pa lang na makarating sila ng mahusay at ligtas. Tayo po ngayon ay dadako sa ating announcements and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cabao's Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Ating midweek service and prayer meeting po every Wednesday, 7 p.m. At ang ating Sunday worship service, nagsisimula po yan ng 9 a.m. Ayan. At ito po yung ating tema sa darating na linggo, gumawa at mamunga. Tito 3:14. Ayan. New Life class po every Sunday after ng morning worship service with Sister Minda Fulgar. Ayan. Adult Sunday School class naman po ay every Sunday ng 3 p.m. Gawin ko ba weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday po yan. Home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po yan. Home Bible study sa San Mateo, Rizal every Saturday. At ganun din worship service sa Taytay, Rizal every Saturday. Ang ating special missions gift giving bilang paghahanda sa ating darating na Missions Conference anniversary. Every last Sunday of the month, kasabay po yan ng Lord's Supper every last Sunday of the month after ng Adult Sunday School class. At sa darating po na September 28, ayan, magkakaroon po muli tayo ng First Time Visitor Sunday. At yan po ay ginaganap every last Sunday of the month. At every Sunday po, pati Wednesday, each one bring one. At ito po yung pinaghahandaan po natin, no? 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary, December 17 to 21. Pag-pray po natin ang ating mga gawain. Muli po tayong tumayong lahat para po sa isa pa pong awitin, Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay ko't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan
maaari na po kayo magsiupong lahat. At para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tawagin po natin Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa online. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong gabi, na ating pag-aaralan, ang tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Ang tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Opo, may palatandaan yun. Kaya hindi tayo magkakaila kung tayo hindi sumusunod at gumagawa ng hindi maganda. May palatandaan po ang ating Panginoon. Makikita ang ating teksto sa aklat ng Juan Kapitulo 13, versikulo 34 at 35. Sabay-sabay natin basahin. Inananyahan ko kayong tumayo. Basahin natin ang ating teksto sa Juan Kapitulo 13. Nasa ating screen. Juan Kapitulo 13, versikulo 34 at 35. Handa, basa. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. 35. Sa ganito'y nakakilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo muna manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hamon ng pagiging alagad na mula sa inyong mga salita. Lubos po kaming nagpapasalamat. Nawa magpasya tayong magmahal sa iba sa kabila ng mga hadlang kahit nahihirapang gawin ang katotohanan. Nananalig po kami sa inyong kapangyarihan at ng inyong kadakilaan. Nawa pagkaluban ninyo ng kalaman at katatagan ng iyong lingkod sa paghahayag ng Ebanghelyo. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. Ang tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Ano po? Gaano ba kahalaga ang pagmamahal? Napakahalaga, ano po? Sa panahon ngayon, napakadaling magpanggap. Opo, madaling magpanggap. Pwedeng magkunwari ng kabaitan sa social media. O dahil hindi hindi nila alam ang tunay nating pagkatao sa social media, mabait. Ano po? O magpakita ng mabuting imahe sa harap ng tao. Pero, ang tunay na puso ay hindi natatago sa Diyos. Kitang-kita po ng Diyos ang ating puso. Kaya wala tayong may lilihim. Kaya mahalagang itanong. Mahalagang itanong. Ano po? Ano ba talaga ang sukatan ng pagiging alagad ni Kristo? Hindi ito nakikita sa galing magsalita, sa dami ng alam sa Biblia, o sa posisyon sa iglesia. Ayon mismo kay Jesus sa ating teksto, ano po? Ang sukatan ng tunay na alagad ay ang kanyang pagmamahal. Tunay na kailangan natin ang pagmamahal at mahalin. Kailangan natin po yan. Kailangan natin ang magmahal upang maging maayos ang ating sarili. Upang manatiling malusog ang ating pag-iisip at damdamin. Ano po? Dahil may inspirasyon ang Panginoon. Ito ang maaaring isang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Panginoon ang utos na napapaloob
sa ating teksto. Ano po? Na atin makikita ang ilang mga katangian ng pagmamahal sa iba. Mayroon tayong tatlong bahagi o puntos sa atin pag-aaralan. Ang una, ang pagmamahal natin sa iba ay isang utos ng Panginoon. Utos po ng Panginoon ito. Ang utos na ito ay hindi optional, kundi malinaw na kautusan mula sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo nagmamahal o kaya kung wala tayong pagmamahal para sa iba, tayo ay lumalabag sa direktang salita ng Diyos. Ang tunay na pagsunod ay hindi lamang sa mga gawaing panlabas, kundi sa aktibong pagmamahal sa kapwa. Ayon nga sa ating teksto, sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34, sabi nga dito, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Ang pagmamahal ay isang bagong utos na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad. At ito ay ang pagmamahal, at ito ay magmahalan sila. Magmahalan. Ang salitang bagong utos ay hindi bago sa panahon, kundi bago sa pamantayan. Opo. Kasi ang utos niya, matagal na ang utos yan. Bago sa pamantayan. Dahil ngayon, ang sukatan ng pag-ibig ay ang pag-ibig ni Kristo mismo. Hindi talaga ito bago, na parang unang pagkakataon lamang ibinigay dahil may utos na magmahalan kahit sa matandang tipan. Noong pautos na, nung sa matandang tipan. Ayon nga sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18, huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong mga kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Opo, matagal ng utos. Na mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Sabi nga, maaari ang kahulugan ng bago. Maaari ay may bagong basihan. At ito ay ang ipinakitang pag-ibig ni Kristo sa atin. Ang kamatayan sa krus. Ayan ang pag-ibig na ibinigay ni Kristo sa atin, ang kanyang buhay. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili, ayon nga sa Levitico Pero sa bagong tipan, mas mataas ang basihan. Mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo na nag-alay ng buhay. Kung ang pagmamahalan ay isang utos, ibig sabihin ay dapat gawin. Ang pagmamahal ay hindi nangyayari lamang, kundi pinangyayari, ginagawa. Hindi pwedeng sasabihin lamang na iniibig, pero hindi ginagawa. Dapat ginagawa, pinapangyari. Ito ay ating pinagpapasyahan at ginagawa. Hindi lamang hinihintay mangyari, ginagawa. Kaya hindi natin dapat hintayin ang tamang dahilan, ang tamang damdamin
bago magmahal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lang pakiramdam. Opo, hindi lang pakiramdam, kundi desisyon na sumunod sa utos ng Diyos. Ang pagmamahal ay hindi base sa ating pabago-bagong damdamin. Ano po? Ang tao kasi pabago-bago eh. Mahal ka ngayon, mamaya hindi na. Pabago-bago. Kaya hindi ibinase sa atin damdamin. Na kung minsan ay hindi natin kontrolado. Dahil ang pagkakataon ay hindi natin hawak. Tayo ay dapat magmahal kahit walang damdamin. O kahit labag sa atin damdamin. Dapat tayo magmahal. Dahil ito'y utos na dapat natin sundin. Ang damdamin ay pabago-bago, pero ang pagsunod ay desisyon. Ang tunay na pag-ibig ay paninindigan kahit mahirap. Ano po? Kahit mahirap na hindi pinipilit o napipilitan lamang. Kung tayo ay hindi nagmamahal, tayo ay hindi sumusunod sa Diyos. At tayo ay nagkakasala. Nagkasala. Tayo hindi sumusunod sa Diyos. Dahil hindi nga opsyon, ano po, kundi utos ang pagmamahal. Kahit kaaway, ano po, ay dapat mahalin. Kahit kaaway Kaya wala tayong ligtas. Ayon nga sa Mateo 5:34, sabi dito, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Huwag lamang po tularan ang pag-ibig ni Samson kay Delilah na humantong sa kanyang kamatayan. Si Delilah ay kaaway ng Israel na kanyang inibig kaya humantong sa kamatayan. Huwag natin tularan ang ganun. Ano po? Kapag hindi tayo nagmahal, hindi lang tayo nagkukulang, tayo ay nagkakasala pa. Kaya malinaw ang sabi ni Jesus sa Mateo 5:44, ang utos ay walang kondisyon. Ayon sa Juan kapitulo pangalawang Juan 6, ano po? Sabi nga dito, at ito ang pag-ibig na tayo'y mangagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y mangagsilakad sa Kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna. Ano po? Sabi nga sa ating teksto. Sa pangalawang Juan 6. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. Dapat tayo sumunod. Opo. Sa Diyos at dapat tayong magmahal. Opo. Dapat tayong magmahal. Mahalin ang ating kapwa. Maging ano pa ang kanyang estado. Yan po ang utos. Kahit mahirap gawin, dapat sumunod. Dahil kung hindi susunod, magkakasala. Ang ating pangalawang bahagi, ano po? Ang pagmamahal natin sa iba ay nararapat na tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang pagmamahal natin sa iba ay nararapat na tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang pamantayan ng pag-ibig, ano po?
ay hindi ang atin sarili, kundi si Kristo. Kaya't ang tanong ay hindi mahal ko na ba sila gaya ng pagmamahal ko sa sarili ko, kundi mahal ko ba sila gaya ng pagmamahal ni Kristo sa akin? At alam natin lahat, alam natin lahat na ang pag-ibig ni Kristo ay lubos, tapat, at walang kondisyon. Ayon nga sa ating teksto, sa Juan 13:34 pa rin, sa bandang baba naman, sabi nga, kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ayan. Sabi ni Kristo, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ayon sa ating tekstong binasa, paano ba? Paano ba inibig ni Kristo ang kanyang kinakausap ng mga alagad? Base lamang sa konteksto ng Juan Kapitulo 13, paano? Nagmahal siya ng walang sukat at walang hangganan. Ayun, makikita sa Juan Kapitulo 13, versikulo 1. Sa bandang baba, yung mga ginuhitan, walang hangganan. Ang unto the end, sa English, unto the end, ay nangangahulugan pagmamahal na walang hangganan o limitasyon. Tayo ba ay nagsasawa o napapagod na mahalin ang iba? Kuminsan kasi nakakasawa . Mahal tayo, minamahal natin ng iba, hindi naman tayo minamahal, Kaya nakakasawa. Lalo na kung wala tayong natanggap na sukling pagmamahal o pakinabang sa ating ginagawa. Minsan talaga nakakasawa, binibigyan mo na ng pabor, ang balik, masama ka pa, namamarites pa. Kaya masakit sa kalooban natin yan. Walang hangganan. Ang ibig sabihin ng unto the end ay pag-ibig na buo. Walang labis, walang sobra, buong buo. Hindi napuputol, hindi tulad ng tao na mabilis magsawa. Pag magsawa na, naglalaho pa. Ganun ang tao. Ang Diyos ay hindi nagsasawa magmahal. Walang hangganan. Paano nagmahal siya? Sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng mga alagad. Ayun, makikita sa Juan 13, 4 hanggang 12, sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapakumbaba, nang hugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Ayun nga sa Juan 13, 4-12, ang tunay na pagmamahal ay hindi puro salita, kundi may kasamang gawa. Ito ay ginawa niya bilang halimbawa sa kanila. Ay nga sa Juan Kapitulo 13, 14 at 15, sabi dito, basahin ko na. Kung ako nga na Panginoon
at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sa 15, sapagkat kayo ay binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang pagmamahal ay hindi lamang salita o damdaming kundi gawa. Ano po? Magmahal hindi sa dila o salita lamang, kundi sa gawa at katotohanan ayon sa unang Juan Kapitulo 3:18. Sabi dito, mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan ayon sa Juan 3, una Juan 3:18. Dahil mas maganda, mas madaling sabihin kung paano ginawa. Mas madaling sabihin po. Pero mas mabuti kung ipapakita kung paano gawin ang tama. Kung paanong gagawin ang tama ang siyang epektibo. Nakikita. Ano po? Nagmahal siya na may sakripisyo ng kanyang sarili. Sa Juan 3:21 naman yan. 21 hanggang 30, ano po, hindi na natin babasahin. At ito ay nagsimula ang maganap sa pagkakanulo ni Judas kay Kristo. Sa pamamagitan ng sakripisyo, kahit alam niyang siya ay pagtataksilan, pinili pa rin niyang magmahal, ano po, at ialay ang sarili. Ayon nga kay Griffith Thomas, sa Tagalog na ito, ang tunay na pag-ibig ay buong pagkatao. Ano po, na handang magsakripisyo para sa iba. Ayan po ang si Kristo. Ay sabi ni Thomas Griffith. Pero kung yung atin pag-iisipin, napakahirap pagsakripisyo ng ating sarili, ano po, sa iba. Pero si Kristo, nagawa. Ganon din dapat ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Ano po? Kung ganito ang pagmamahal ni Kristo, ganito rin dapat ang ating pag-ibig. Walang hangganan, mapagpakumbaba, at handang magsakripisyo. Sa atin, pangatlong bahagi, ang pagmamahal natin sa iba ay ang tanda ng ating pagiging alagad ni Kristo. Ang pagmamahal natin sa iba ay ang tanda ng ating pagiging alagad ni Kristo. Ano po? Ang tanda natin, hindi sa edad, tanda. Hindi gusali. Hindi programa. Hindi yaman. Hindi kasikatan ang sukatan ng pagiging alagad. Ang tanging hindi kayang gayahin ng mundo ay ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya ang tanong, nakikita ba sa atin ugnayan at pakikitungo ang ating pag-ibig, pakikitungo ang pag-ibig ni Kristo? Ayon nga sa ating teksto, sa Juan 13:35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagmamahal,
na ito ay makikilala ng mga tao na sila ay mga alagad ni Kristo. Ang malinaw na palatandaan ng alagad ay ang kanyang pag-ibig. Hindi ito badge o parang medalya na isinusuot, kundi buhay na nakikita. Hindi pala ang magagandang gusali, o bahay, simbahan, na magagandang mga disenyo ang palatandaan. O dami ng kasapi na dumadalo. Ganda ng programa o pananambahan. O kapangyarihan sa lipunan o politika. Opo. Kahit yung mga na mayaman tulad ng mga o madaming pera tulad ng mga district engineer, nababalita ngayon, madadaming pera, mga kontraktor. Kaya nakakadismaya ang mga ginagawa ng taong ito. Pero kaya pa rin. Kahit nakakadismaya, kaya pa rin mahalin dahil utos ng Panginoon. O kasikatan ng kasapi. Maaari dahil ang dami na ang mga ito ay magagaya. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay galing sa Diyos. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi magagaya ang galing sa Diyos. Ang mga bagay na panlabas ay pwedeng gayahin ng mga relihiyon at organisasyon. Pero ang pag-ibig na tapat, mapagpakumbaba, at nagsasakripisyo ay galing lamang sa Espiritu ng Diyos. Wala sa iba. Ayon nga sa kay Vance Havner, Tagalog na rin, hindi ang dila, pananampalataya, propesiya, kaalaman o kamatayan bilang martir o paggawa ng kabutihan ang tanda ng Kristiyano, kundi ang pag-ibig. Yun ang tanda ng mga Kristiyano, ang pagmamahal sa iba. Kung ang mga tao ay titingin sa atin fellowship bilang iglesia, makikita ba nila ang ganitong pag-ibig? Kung oo, malinaw nilang nakikita na tayo'y tunay na alagad ni Kristo. Bilang panghuli, isang tanong lamang ang dapat natin sagutin. Nakikita ba kay Kristo ang ating pagmamahal? Hindi sapat na tayo'y nagsisimba? Hindi sapat na tayo nagbabasa ng Biblia? O nakikilahok sa gawain? Ang marka ng tunay na alagad ay pag-ibig na gaya ng kay Jesus. Pag-ibig na utos, walang hangganan, at patutuo sa mundo. Kaya't huwag natin sayangin ang pagkakataon. Magmahal tayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Magandang gabi. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa hamon at tanda ng pagiging alagad
Naway patuloy sumagana sa aming puso ang pagmamahal sa iba, tulad ng pagmamahal ninyo sa amin, at taglayin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Huwag nawa mawalay sa aming puso't isipan ang hamon upang maayos ang aming sarili, manatiling malusog ang aming damdamin. Salamat sa kadakilaan at pagkalinga, naway may padama namin ang inyong pagmamahal sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ano po? Ayon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33 at 34, sabi nga, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Nawa, ibigay natin sa Diyos ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa iyong pagmamahal sa amin. Tunay nga kayo ang dapat tularan upang ito'y malakaran ng naayon sa iyong kalooban. Salamat sa lahat ng mga bagay na iyong pinagkakaloob sa amin, lalong higit sa aming mga hanap buhay. Patuloy kami nakakapaghanap buhay ng matiwasay at walang alinlangan. Sa aming pagkakaloob, hipuin mo ang puso na magbigay na may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa natapos na aming pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi, pagpalain mo nawa ito at magamit nawa sa bahay simbahan ng naayon sa iyong kalooban. Lahat po ito amin dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Dakilang Katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay
para po sa pangwakas na panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa aming natapos sa pagkakatipon, higit sa lahat ang dakilang presensya na patuloy nagbibigay kalakasan sa aming puso't kaluluwa. Salamat sa hamon ng mensahe, ang tanda ng pagiging alagad ni Kristo, tunay na dapat kaming magmahal sa iba tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Naway may pamuhay namin ang mga utos at makita sa aming buhay ang pag-ibig upang may padama sa kapwa ang inyong pagmamahal. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain. Nawa ang pagpapala ng Panginoon sumagana sa atin lahat at sa online, maging sa online. Kung inyo pong luluubin ang aming mga samot dalangin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kaming makarating sa aming bahay ng ligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.